Magandang araw sa inyo, mga mahal kong tagapakinig. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwento. Isang kwento na sumira hindi lang sa aking puso, kundi sa buong pagkatao ng aking kaisa-isang anak. Ang gabing iyon, ang gabing nakita ko ang sarili kong anak na si Marco, na masayang nagmamaneho sa kalsada ng Maynila kasama ang mga babaeng hindi ko kilala. Habang ang asawa niya, ang manugang kong si Isabel, ay nag-aagaw buhay sa loob ng isang madilim na kwarto sa ICU. Ang gabing iyon, naramdaman ko ang isang kahihiyan na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ito simpleng hiya. Ito ay isang sampal sa aking pagiging ina. Isang patunay na ang anak na pinalaki ko sa pagmamahal ay naging isang halimaw. Isang taong walang utang na loob. Ang imahe niya, tumatawa ng malakas, habang ang asawa niya ay unti-unting namamatay. Iyon ang sandaling namatay na rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko sinumpa. Nababawiin ko ang lahat. Para maintindihan ninyo, kailangan ninyong malaman kung saan ako nanggaling. Ako ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Maaga akong nabiyuda at mag-isa kong itinaguyod si Marco. Ako ang naging ilaw. At ako rin ang naging haligi ng aming munting tahanan. Ibinenta ko ang mga lupain na pamana pa sa akin ng aking mga magulang. Lahat ng ipon ko, lahat ng pagod at pawis, ibinuhos ko sa kanya. Tiniyak ko na makapagtapos siya sa isang magandang unibersidad dito sa Maynila. Tiniyak ko na hindi niya mararanasan ang hirap na dinanas ko. Nang ikasal sila ni Isabel, isang mabait at simpleng dalaga, ako pa mismo ang bumili ng kanilang tirahan. Isang magandang condo unit sa BGC. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang mamahaling SUV. Para daw sa magiging pamilya nila. Lahat. Ibinigay ko. Wala akong itinira para sa sarili ko. Dahil ang kaligayahan niya, ang tagumpay niya. Iyon na ang kaligayahan ko. Ganoon naman tayong mga ina, hindi ba? Handang ibigay ang lahat, kahit pa ang sarili nating kapakanan. Pero sa bawat padala ko ng pera, sa bawat pagtulong ko sa kanilang mga bayarin, unti-unti, naramdaman ko ang pagbabago. Ang mga tawag niya ay dumalang, ang mga I love you ma ay naging pilit. Para sa kanya, ako ay naging isang bangko na walang hanggan ang pondo, isang ATM na pwede niyang puntahan kapag kailangan, at ako naman, itong si Tanga, nagbubulag-bulagan dahil mahal ko siya, dahil anak ko siya. Sa loob ng maraming taon, ako ay naging anino na lamang sa kanyang buhay. Naging isang pangalan sa kanyang phone book na tinatawagan lang kapag may kailangan. Nag-iisa ako sa probinsya, habang siya ay nagpapasarap sa buhay na ako mismo ang nagbigay. Walang pakialam, walang kamusta, tanging katahimikan. Isang napakatinding katahimikan. Hanggang sa isang araw, isang masamang kutob ang gumising sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Isang takot na may masamang nangyayari kay Isabel. At doon, sa gitna ng aking pag-aalala, ang katahimikang iyon ay naging isang hudyat. Lumipad ako patungong Maynila nang walang pasabi, at doon ko natuklasan ang lahat. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Marco. May isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Habang tinatrato niya ako na parang isang matandang probinsyana na walang alam habang minamaliit niya ang aking kakayahan. Mayroon akong isang lihim na yaman. Isang alas na matagal ko nang hawak. Hindi niya alam na ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Ang kondo, ang sasakyan, ang mga bank account na pinagkukunan niya ng panggastos. Lahat ay nakapangalan pa rin sa akin. Oo, sa akin. Akala niya, hari siya sa kahariang ibinigay ko. Pero ang hindi niya alam, ako pa rin ang reyna. At ang lahat ng pyesa sa larong ito ay kontrolado ko. Ang inakala niyang pag-aari niya ay isang hiram lamang. Isang pribilehiyo na anumang oras ay pwede kong bawiin. Iyon ang aking trump card. Iyon ang sandata na gagamitin ko para bigyan siya ng leksyon. Nang gabing iyon, sa tapat ng ospital, habang pinapanood ko siyang magpakasaya,
Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking pagkatao. Ang dating mapagmahal na ina ay naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng handang lumaban. Isang babaeng hindi napapayag na tapak-tapakan ang kanyang dangal at ang dangal ng isang babaeng walang kasalanan. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dangal. Ang dangal ko bilang isang ina na binaliwala. Ang dangal ni Isabel bilang isang asawa na tinraidor. Bibigyan ko siya ng isang aral na habang buhay niyang dadalhin. Isang aral tungkol sa paggalang, sa pananagutan, at sa utang na loob. Hindi ako mananahimik. Hindi na ako magiging anino. Babawiin ko ang lahat ng ipinagkait nila sa amin. At sisiguraduhin kong matututunan niya na ang pagmamahal ng isang ina ay may hangganan din. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga ina, mga lola, mga babaeng nagmahal ng buo at nasaktan ng todo. Para sa mga taong naramdaman na parang estranghero sila sa sarili nilang tahanan. Kung naranasan nyo na ang pakiramdam na binaliwala matapos ibigay ang lahat, i-like at i-share ninyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Halina't magkwentuhan tayo. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang kwento kung paano ko dinurog ang mundo ng sarili kong anak. Nagsimula ang lahat sa isang masamang kutob. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, huminto ang Grab sa harap ng isang mataas at mukhang mamahaling gusali sa BGC. Ito ang lugar na pinili ko para sa kanila. Isang lugar na ligtas, payapa. Isang lugar na akala ko ay magiging simula ng kanilang masayang pagsasama. Ngunit habang papalapit ako sa elevator, lalong bumibigat ang aking dibdib. Para bang may isang malaking batong nakadagan dito. Sa ikatlong palapag, huminto ang elevator. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo hanggang sa marating ko ang kanilang pinto. At doon ko unang naramdaman na may mali. May mali talaga. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Hindi sarado, hindi nakalock. Parang may umalis na nagmamadali at nakalimutan itong isara ng maayos. Itinulak ko ang mabigat na pinto gamit ang aking balikat at pumasok ako. Isang mabahong amoy ang sumalubong sa akin. Isang amoy na hindi ko makilala. Amoy ng luma, ng pinabayaan. Hindi ito ang amoy ng isang tahanan. Hindi ito ang amoy ng paboritong lutuin ni Isabel. Ito ay amoy ng pinaghalong luma at panis na alak at ang masangsang na amoy ng upos ng yosi. Napapikit ako. Naalala ko ang pangako ni Marco sa akin. Ma, tigil na po ako. Promise. Isang pangako na tulad ng amoy sa silid na ito. Walang halaga. Ang mga sapatos ay nakakalat sa sahig. Ang isang pares ng mamahaling sapatos na ako pa ang bumili para sa kanya ay magkahiwalay. Ang isa ay nakatayo, ang isa ay nakasandal sa pader at nag-iwan pa ng maruming marka sa pintura. Naglakad ako papasok sa kusina at ang nakita ko roon ay parang isang bangungot. Isang bundok ng mga hugasin ang nakatambak sa lababo. Sa mesa, may mga tuyong piraso ng pizza, mga bote ng mamahaling alak na walang laman at sa gilid. Isang bunton ng mga sobre, mga bill ng Meralco, ng PLDT, ng tubig, nakabukas ang ilan, ang iba ay hindi pa. Ang petsa sa mga ito ay nagpapatunay na matagal na silang hindi nababayaran. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nagpadurog sa aking puso. Sa tabi ng mga bill, may isang maliit na kahon ng gamot. Gamot para sa puso at high blood na inireseta ng doktor para kay Isabel 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kahon ay selyado pa at ang manipis na alikabok sa ibabaw nito ay sumisigaw ng katotohanan. Hindi ito nagalaw, hindi man lang nabuksan, sa loob ng 6 na buwan. Ang gamot na dapat sana ay nagliligtas sa kanyang buhay ay nakatambak lang doon, pinabayaan. Bigla, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Sino po ang hinahanap ninyo? Isang pamilyar na boses ng isang matanda. Paglingon ko, nakita ko si Aling Nena, ang kapitbahay nila na madalas kong kausap sa telepono noon. Nakatayo siya sa may pinto,
nakasuot ng luma niyang duster, at ang mga mata niya ay puno ng awa at pag-aalala. Aling Nena, ako po ito, ang nanay ni Marco. Sabi ko, pilit pinatatatag ang aking boses. Nasaan po sila? Nasaan si Isabel? Umiling siya at napabuntong hininga. Naku, iha, hindi ko alam kung nasaan ang anak mo. 3 araw na ang nakalipas, ang ingay-ingay dito, tugtugan at tawanan, hanggang madaling araw. Pero si Isabel, kinuha siya ng ambulansya para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ambulansya? Kailan po? Mga 2 o 3 araw na rin. Binuhat siya palabas na nakahiga sa stretcher. Wala siyang malay. At iha, ang payat-payat niya. Parang anino na lang. Mula noon, wala nang bumalik dito. Nakabukas lang ang pinto, kaya naisip ko nang tumawag ng pulis. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng gusaling iyon. Hindi ko maalala kung paano ako nakasakay ng taxi. Ang tanging nasa isip ko ay ang pangalan ng pinakamalapit na ospital. St. Luke's. Doon. Doon ko kailangang pumunta. Habang nasa biyahe, paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili. Nasaan ka, Marco? Nasaan ka, anak ko? Ang asawa mo ay nag-iisa. Ang emergency room ng St. Luke's ay abala. Amoy ng gamot, ng paghihirap, ng pag-asa. Lumapit ako sa nurse's station, nanginginig ang mga kamay, at tinanong kung may pasyente silang nagngangalang Isabel Reyes. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa kanilang listahan, kinumpirma ng nurse. Oo, nandoon nga siya. Nasa ICU, Intensive Care Unit. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Ang ICU ay tahimik. Ang tanging maririnig mo ay ang ritmikong tunog ng mga makina na sumusubaybay sa buhay ng mga pasyente. Ayaw pa sana nila akong papasukin. Pero siguro, nakita nila sa aking mga mata ang determinasyon ng isang inang handang gibain ang anumang pader para sa kanyang anak. Tinawag nila ang doktor, si Dr. Dubois, isang matangkad na lalaki na may mga matang pagod na, ang lumabas para kausapin ako. Kayo po ba ang nanay? Tanong niya. Nanay po, nanay-in-law. Ano po ang nangyari sa kanya, Doc? Tiningnan ako ng doktor ng diretso sa mata. Pneumonia, sabi niya. Malala na at sa parehong baga. Pero iyon po ay kalahati lang ng problema. Ang katawan niya ay sobrang pagod na, matinding dehydration at malnutrition. Mukhang halos 2 linggo na siyang hindi kumakain ng maayos. At base sa aming pagsusuri, halos 5 araw siyang nilagnat ng 40 degrees Celsius na walang anumang tulong na natatanggap. Kung hindi tumawag ang mga kapitbahay ninyo, baka hindi na natin siya naabutan. Bawat salita ng doktor ay parang martilyong pumupukpok sa aking kaluluwa. Hindi kumain, hindi uminom, nag-iisa. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na aalagaan niya si Isabel sa hirap at ginhawa? Pinayagan akong pumasok para makita siya. 1 minuto lang daw. Pagpasok ko sa kwarto, halos manlambot ang aking mga tuhod. Nakahiga si Isabel sa isang mataas na kama, napapalibutan ng iba't ibang tubo at wire na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa sa puting unan. Ang kanyang mga pisngi ay humpak at ang kanyang mga buto ay bakat na sa manipis niyang balat. Dati, si Isabel ay maliit lang, pero ngayon, para na siyang babasagin, para siyang salamin. Ito ay hindi lang simpleng sakit. Ito ay isang dahan-dahang pagpatay. Isang pagpatay dahil sa kapabayaan. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa loob ng silid ay parang kumakapal at dahan-dahan akong sinasakal. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong makalanghap ng hangin bago ako sumigaw sa gitna ng katahimikan na iyon. Tumango ako sa doktor at naglakad palabas. Hindi ramdam ang sarili kong mga paa. Nakatayo ako sa hagdanan, sa labas ng ospital, tulala. Ang gabi ay nagsisimula nang bumagsak sa syudad. Ang mga sasakyan ay nagmamadali, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay. Walang kamalay-malay na sa likod ng mga pader na ito. Isang batang babae ang lumalaban para sa kanyang buhay.
At doon ko siya nakita. Isang malakas na pag-igik ng mga gulong ang umalingaw-ngaw. Isang malaking SUV, isang Toyota Land Cruiser na kulay asul, ang pumarada ng mabilis sa kanto. Ang kintab ng pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw poste. Ang kotseng iyon, ako ang bumili. Regalo ko sa kaarawan niya noong isang buwan. Para sa pamilya, ma, sabi niya noon. Para sa mga magiging anak namin. Ang mga bintana ay nakababa. Isang nakabibinging tugtog mula sa club ang bumalot sa paligid, sapat na para yumanig sa mga salamin ng ospital at sa likod ng manibela. Nandoon ang anak ko, si Marco. Tumatawa siya ng malakas, nakatingala pa, at may isinisigaw sa kanyang mga pasahero. At ang mga pasahero niya, dalawang batang babae na nagsisigawan din sa tuwa, nakadungaw sa bintana at kumakaway sa mga dumadaan. Hindi man lang niya tiningnan ang ospital. Hindi man lang niya sinulyapan ang mga bintana kung saan ang asawa niya ay nag-aagaw buhay. Siya ang hari ng mundo, may-ari ng isang mamahaling laruan na ako ang bumili. Dumaan ang sasakyan sa harap ko at hinampas ako ng malakas na hangin at amoy ng nasusunog na goma. At pagkatapos, nawala na sila sa kanto patungo sa mga nagkikislapang ilaw ng mga nightclub. Nakatayo lang ako doon. Hindi makagalaw, wala pa ang galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig na pamamanhid. Biglang nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Kinuha ko ito, isang mensahe mula kay Marco. Ang unang mensahe sa loob ng 3 araw. Ma, di ako makasagot ng tawag. Nasa ospital ako kasama si Isabel. Seryoso ang lagay niya. Ginagawa ng mga doktor ang lahat. Hindi ko siya iniiwan. Ipagdasal mo kami, ma. Napatingin ako sa screen ng telepono. Ang mga letra ay lumabo, pero hindi dahil sa luha. Ang mga luha ko ay biglang natuyo, sinunog ng isang malamig na apoy na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ipagdasal mo kami. Iyon ang isinulat niya. Ang lalaking kalalampas lang na masayang-masaya kasama ang ibang babae ay humihingi ng aking mga panalangin. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Isang malakas na lagutok. Hindi ito tunog ng isang pusong nadurog. Hindi. Ito ay ang tunog ng isang pisi ng pasensya. Ang pisi na humawak sa aking bulag na pagmamahal bilang isang ina sa loob ng maraming taon, na sa wakas ay napigtas. Doon ko napagtanto, ang nasa harap ko ay hindi lang isang batang nalilito sa buhay. Ang nasa harap ko ay isang halimaw. Isang halimaw na kalkulado, na masama, at natiyak na tiyak sa kanyang sarili na hindi siya mapaparusahan. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya tinawagan pabalik para isumbat ang aking galit, para marinig ang kanyang mga palusot o ang kanyang lasing na pagtawa. Ang pagsigaw ay sandata ng mahihina. Ang pagsigaw ay pag-amin ng sakit, at hindi ako nakaramdam ng sakit. Ang naramdaman ko ay kalinawan. Isang nakakatakot na kalinawan na hindi ko naramdaman kahit sa mga pinakamahirap na taon ng aking buhay. Dahan-dahan akong tumalikod at muling pumasok sa loob ng ospital. Tahimik na ang lobby. Lumapit ako sa receptionist. Miss, pwede po bang makahingi ng tubig? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag, nakakagulat na kalmado kahit sa sarili kong pandinig. Umupo ako sa isang matigas na upuan, sa isang sulok. Kailangan ko ng 10 minuto. 10 minuto para ilibing ang aking anak. Ang anak na naaalala ko, na may mga gasgas sa tuhod, na may mga pangakong magiging sandigan ko. Ang Marco na iyon ay wala na. Ang natitira na lang ay isang estranghero na may mga mata ko, na iniisip na ang mundo ay umiikot sa kanya. Ang sasakyan, iyong Land Cruiser na kulay asul. Ako ang bumili. Ako ang pumili. Ako ang nagbayad ng insurance. At salamat sa Diyos, ipinarehistro ko ito sa ilalim ng aking pangalan. Nagtampo pa siya noon. Ma, wala ka bang tiwala sa akin? Sabi niya. Ngayon, ang birong iyon ang aking alas. Akala niya, ang kotse ay karugtong ng kanyang pagkatao. Pero sa papel, iyon ay pag-aari ko. Ibig sabihin, nagmamaneho lang siya ng may pahintulot ko. Isang pahintulot na nagtapos sa eksaktong segundo na nakita ko ang kanyang tumatawang mukha. Kinuha ko ang aking telepono
at walang kahit anong panginginig sa aking kamay, tinawagan ko ang 911. 911, what is your emergency? Isang pagod na boses ang sumagot. Magandang gabi. Gusto ko pong i-report ang isang sasakyang ninakaw. Sabi ko ng malinaw, tinitiyak na bawat salita ay may bigat. Ibinigay ko ang aking pangalan, ang detalye ng sasakyan, at ang plaka nito. Kailan at saan po nangyari ang pagnanakaw? Tanong ng dispatcher. Ngayon lang. Nakita ko ang sasakyan ko, isang asul na Land Cruiser na dumadaan sa Ayala Avenue papunta sa direksyon ng mga bar sa poblasyon. Isang lalaking hindi autorisado ang nagmamaneho. Kilala niyo po ba ang magnanakaw? Napapikit ako ng isang segundo. Ang mukha ni Isabel, na puno ng tubo, ang lumitaw sa aking isipan. Hindi. Pagsisinungaling ko. O baka, nagsasabi ako ng totoo. Ang taong iyon ba ay anak ko pa? Hinala ko po ay lasing ang driver. Napakabilis niyang magpatakbo at delikado sa daan. May mga pasahero po siya. Baka nasa panganib ang buhay nila. Pakiusap po, gumawa kayo ng agarang aksyon. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang telepono. Ang kamay ko ay hindi nanginig. Walang pag-aalinlangan. Kakasumbong ko lang sa batas ng sarili kong dugo at laman, at wala akong naramdamang kahit katiting na pagsisisi. Pero hindi pa iyon sapat. Ang kotse ay bakal lang. Kailangan kong siguruhin ang mas mahalaga. Tinawagan ko si Attorney Santos, ang aking matagal ng abogado at kaibigan. Gabi na, pero alam kong sasagutin niya. Amelia, nasa Maynila ka pala? Santos, makinig ka. Kailangan kong magpagawa ka ng mga dokumento. Ngayon din. Anong mga dokumento? May nangyari ba? Kailangan ko ng deed of gift para sa kondo. Iyong tinitirhan ni na Marco at Isabel. Sige, ililipat na natin kay Marco? Sa wakas, napagdesisyonan mo na. Hindi, putol ko sa kanya. Hindi kay Marco. Kay Isabel. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Kilala ako ni Santos sa loob ng 30 taon. Alam niya kung gaano ko kamahal ang batang iyon. Ang ganitong pagbabago ng desisyon ay nangangahulugan lamang ng isang malaking sakuna. Kay Isabel? Ulit niya. Amelia, sigurado ka ba? Malaking halaga ang property na iyan. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, sabi ko. At ihanda mo na rin ang isang special power of attorney sa pangalan ko para asikasuhin ang lahat ng bagay tungkol sa property na iyan. Kailangan kong mapirmahan ang mga papel bukas ng umaga. Ilang sandali pa, tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Si Ginang Amelia Reyes po ba ito? Isang opisyal na boses ang nagsalita. Ako nga. Ito po si Officer Cruz. Naharang na po namin ang sasakyang tumutugma sa description ninyo. Ang nagmamaneho po ay si Ginoong Marco Reyes. Nanlalaban po siya at ayaw magpaaresto. Sa likod ng linya, naririnig ko ang sigawan, ang ingay, at ang garalgal na boses ng aking anak. Wala kayong karapatan! Tawagan niyo siya. Nanay ko yan. Siya ang magpapaliwanag. Nagpatuloy ang pulis. Ginang Reyes, iginigiit po ng suspek na anak ninyo siya at ipinahiram ninyo sa kanya ang sasakyan. Totoo po ba ito? Kung kukumpirmahin ninyo, papalabasin na lang po namin siya at bibigyan ng ticket para sa DUI. Huminga ako ng malalim. Nilanghap ang amoy ng ospital habang iniisip si Isabel na nakahiga sa kabilang pader. Officer, sabi ko sa isang tono na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang anak ko pong si Marco ay kasalukuyang nasa ICU ng St. Luke's Hospital. Binabantayan niya po ang kanyang nag-aagaw buhay na asawa. Ang lalaking nahuli ninyo ay isang sinungaling. Hindi ko po siya kilala. Isang segundong katahimikan. Naiintindihan ko po, Ginang Reyes. Itutuloy po namin ang kaso. Ayon sa batas, Grand Theft Auto, Resisting Arrest, at Fraud. Salamat, Officer. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Pinindot ko ang end call button. Ang babaeng nakita ko sa refleksyon ng madilim na screen ng telepono ay isang estranghero, pero gusto ko siya. Handa na siya para sa digmaan. Ang sumunod na 48 oras
ay lumipas na parang isang mahabang, walang katapusang araw. Halos sa ospital na ako tumira. Kinausap ko ang pinuno ng ospital, nagbayad para sa isang pribadong kwarto at kumuha ng isang private nurse para kay Isabel. Ang pera, tulad ng dati, ay nagbubukas ng mga pintong sarado para sa iba. Umupo ako sa tabi ng kama ni Isabel, hawak ang kanyang malambot na kamay at nagsalita. Kinwento ko sa kanya ang panahon, ang mga gagawin namin kapag gumaling na siya. Pinuno ko ng mga salita ang katahimikan para hindi makapasok ang kamatayan. Habang ginagawa ko ito, si Marco ay nakakulong. Alam ko, dahil paminsan-minsan ay nagliliwanag ang screen ng telepono ko, mga tawag mula sa kulungan. Ginagamit niya ang kanyang one phone call pero hindi abogado ang tinatawagan niya. Ako, hindi ko sinasagot. Nai-imagine ko siya roon. Galit na galit, hindi takot. Siguradong naglalakad siya pabalik-balik sa selda. Sinasabi sa mga kasama niya na isang malaking pagkakamali ang lahat. Darating ang nanay ko, guguluhin niya ang lugar na to. Sigurado siyang isa lang itong maliit na aberya na aayusin ko. Ang kanyang makapangyarihang ina. Minsan, nag-iwan siya ng voicemail. Pinakinggan ko ito sa hallway. Ma, nasaan ka na? Ba't di ka sumasagot? Basag ang kanyang boses. May kabaliwan na nangyayari dito, sabi ng mga pulis. Nireport mo daw na ninakaw. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Dalhin mo dito ang papeles ng kotse at sabihin mong nagkamali ka. Amoy imburnal dito, ma. Walang ni isang salita tungkol kay Isabel. Walang tanong kung kumusta na siya. Tanging ako, sa isang pagkakataon, kinailangan kong bumalik sa apartment para kunin ang ID ni Isabel para sa mga papeles sa ospital. Sinalubong ako ng parehong amoy ng pagpapabaya. Nagsimula akong maghalungkat sa kanilang kwarto. Sa isang drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng maayos na nakatuping mga damit panloob, natagpuan ko ang isang lumang tala-arawan. Isang diary. Binuksan ko ito sa isang kahit anong pahina. Ang sulat kamay ni Isabel, na dati bilugan at malinis, ay maliit at nanginginig dito. March 12. Humingi na naman ng pera si Marco. Kailangan daw niya para sa status niya sa harap ng mga kaibigan. Ibinigay ko ang huling 25,000 pesos na naipon ko para sa pagpapabunot ng ngipin. Sobrang sakit na ng ngipin ko, pero sabi niya, kung wala siyang bagong damit, hindi matutuloy ang deal. Nilipat ko ang pahina. April 20. Sinigawan niya ako. Sabi niya, sa kanya daw talaga ang apartment na ito. Binigay daw ng nanay niya at nakikitira lang ako. Kapag daw nagreklamo pa ako tungkol sa paghahanap niya ng trabaho, palalayasin niya ako. Natatakot ako. Wala akong ibang mapupuntahan. Nagdilim ang aking paningin. Ginamit niya ang kabaitan ko bilang pamalo para pasunurin ang kawawang babae na ito. May sink. Ibinenta niya ang gintong singsing ko. Pamana pa ni Lola. Sabi niya, nawala daw niya. Pero nakita ko ang resibo ng sanglaan sa bulsa niya. Ang pinagbentahan, ipinambili niya ng bagong relo. Isinara ko ang tala-arawan. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit. Ito ay hindi lang pagiging makasarili. Ito ay terorismo, pinansyal at psikolohikal. Dahan-dahan niyang sinisira si Isabel para iangat ang kanyang sarili. Dinala ko ang tala-arawan. Ito ang ebidensya. Hindi para sa korte, kundi para sa aking konsensya. Para kapag bumalik siya sa akin, na may mga matang parang kawawang aso, hindi ako mag-aatubili. Pagbalik ko sa ospital dala ang talarawan, muli akong umupo sa aking pwesto sa tabi ni Isabel. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ang naging musika sa aming katahimikan. Kinuha ko ang kanyang kamay. Mainit ito at tuyo. Hindi ka na nag-iisa, anak, bulong ko. Naririnig mo ba ako? Hindi ka na nag-iisa. Nandito na ako at alam ko na ang lahat. Hindi ka na niya sasaktan ulit. Pangako, ilang oras pa ang lumipas. Sa labas ng bintana, nagsimula ng mamuti ang langit. Papalapit na ang umaga ng ikatlong araw. Nakaidlip ako sa aking upuan. Ang ulo ko ay nakabagsak sa aking dibdib. Bigla, naramdaman ko ang isang bahagyang paggalaw.
parang isang dampi ng pakpak ng paru-paro sa aking palad. Agad akong nagmulat ng mata. Ang mga daliri ni Isabel na nakapatong sa aking kamay ay bahagyang gumalaw. Nanigas ako, takot na baka mawala ang sandaling iyon. Ang kanyang mga talukap ay kumurap. Dahan-dahang nagtaas na parang isang mabigat na kurtina. Ang kanyang tingin ay malabo, hindi nakapokus. Tumingin siya sa akin, sa kisame, sa kung saan. Pagkatapos, bahagyang luminaw ang kanyang mga mata at nakita niya ako, walang pagkilala sa mga ito, tanging takot. Isang malalim at matinding takot. Ang kanyang mga labi ay gumalaw sa ilalim ng oxygen mask. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya para marinig. Huwag. Huwag niyo po siyang papasukin. Ang kanyang boses ay garalgal, kasing hina ng tuyong dahon. Huwag niyo po siyang papasukin. Sino, anak? Sino ang hindi ko dapat papasukin? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Hinawakan niya ang aking kamay. Nang may hindi inaasahang lakas, ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata. Si Marco, hininga niya, at isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata papunta sa kanyang buhok. Pinatay niya po ang aircon. Sabi niya, mahal daw sa Meralco. Ang lamig-lamig. Huwag niyo po siyang papasukin. Ang mga monitor ay mas mabilis na tumunog. Ang kanyang pulso ay biglang tumaas. Isang nurse ang tumakbo papalapit sa amin na may dalang heringgilya. Shh! Shh! Isabel, huminahon ka. Hinaplos ko ang kanyang ulo habang nararamdaman ko ang isang alon ng malamig at nakamamatay na determinasyon na umaakyat sa loob ko. Walang sinumang mananakit sa iyo. Matulog ka na. Pinatay niya ang aircon. Sa tag-init. Sa isang apartment kung saan nakahiga ang kanyang may sakit na asawa para lang makatipid ng ilang daang piso na agad din niyang winaldas sa gasolina para sa kanyang laruan at sa inumin para sa kung sino-sinong babae. Pinapalamig niya si Isabel hanggang sa mamatay. Lumabas ako ng kwarto, iniwan ng mga doktor na asikasuhin si Isabel. Ang aking mukha ay naging isang maskarang bato. Wala na ang isang ina. Ang naroon na lang ay isang hukom at ang hatol ay naibigay na. Pinal at hindi na mababago. Lumabas ako ng ospital patungo sa umagang maulap. Bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Pero wala akong naramdamang pagod. Parang likidong nitrogen ang dumadaloy sa aking mga ugat sa halip na dugo. Ang mga salita ni Isabel, pinatay niya ang aircon, ang naging huling patak na nagpabago sa aking pighati upang maging isang mekanismo ng pagwasak. Dinala ako ng isang grab sa opisina ni Attorney Santos. Sa loob ng 20 minuto, kagigising pa lang ng syudad. Mukha kang pagod, Amelia, sabi niya sa akin. Pero ang mga mata mo, nakakatakot ang ningas niyan. Sa trabaho na tayo, Santos. Umupo ako nang hindi man lang hinuhubad ang aking coat. Handa na ba ang mga papel? Tahimik niyang inilapit sa akin ang isang folder. Deed of gift para sa kondo, sa pangalan ni Isabel Reyes. Lahat ayon sa gusto mo. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang isang dokumento. Ito ay isang pekeng special power of attorney na may pekeng pirma ko. Ito ang ginamit ni Marco para subukang isang laang apartment sa isang kumpanya ng pautang. Nagpaplano siyang umutang ng malaking halaga, sabi ni Santos. At kung hindi siya makakabayad, na siguradong mangyayari, ilang siga-siga na tao ang kakatok sa pinto ninyo. Sugarol siya. Amelia, isinara ko ang folder. Ang puzzle ay kumpleto na. Kaya pala siya nagtitipid sa kuryente at gamot ni Isabel. Hindi niya kailangan ng pera para sa status. Kailangan niya ito para sa sugal. At nang maubos ang pera, ipinusta niya ang apartment. Ang apartment ko, ang buhay ni Isabel. Nasaan ang ballpen? Tanong ko. Inabot sa akin ni Santos ang isang mabigat na Parker pen. Pinirmahan ko ang deed of gift nang may isang madiin at malaking pirma, 3 kopya. Sa bawat guhit, pinuputol ko ang isang piraso ng nakaraan, kung saan umiral ang aking minamahal na anak. Ngayon, ang natitira na lang ay si Marco Reyes, manloloko at sadista.
Ipadala mo agad para marehistro. Para sa loob ng 1 oras, sa kanya na ang apartment, utos ko. Pag-alis sa opisina, tinawagan ko ang dealership kung saan ko binili ang isinumpang SUV na iyon. Alex, makinig kang mabuti. Ang sasakyang binili ko noong nakaraang buwan ay nasa police impound. Bilang may-ari, pinahihintulutan kitang kunin ito. Ipadadala ko ang mga dokumento ngayon din. Siyempre po, Ginang Reyes. Saan po namin ide-deliver ang sasakyan? Hindi. I-trade in. Gusto kong ibenta agad. Ibenta po? May pagtataka sa boses ng manager. Pero bago pa po iyan, malulugi po kayo. Wala akong pakialam kung magkano ang malulugi. Ibenta mo ngayon sa kahit anong presyo. Ang kondisyon, ang pera, ay hindi dapat ilipat sa aking account. Ipadadala ko sa iyo ang detalye ng charity fund ng ospital. Ang layunin ng bayad, paggamot at rehabilitasyon ni Isabel Reyes. Ibinaba ko ang telepono. Ngayon, si Marco ay wala ng kahit ano. Walang sasakyan, walang tirahan, walang pitaka ng ina. Sinunog ko ang lupa sa paligid niya. Iniwan siyang hubad sa mga abo. Nag-text si Marco na pinalaya na siya at pauwi na. Alam ko na darating siya sa ospital. Naghintay ako sa lobby. Nagbabasa ng libro. Pero ang mga salita ay tumatalon sa harap ng aking mga mata. Hindi ako nagbabasa. Naghihintay ako. Mga 40 minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto ng elevator at lumabas siya. Mukhang kaawa-awa si Marco. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at may mantsa. Magulo ang kanyang buhok at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit kahit sa ganitong estado, sinubukan niyang maglakad ng mayabang. Nakita niya ako at dumiretso sa akin. Ang kanyang mukha ay nakasimangot sa galit. Sa wakas, sigaw niya sa buong lobby. Ma, ano bang ginawa mo? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Ikinulong nila ako kasama ng mga pulubi. Tumayo siya sa harap ko. Inaasahan na tatayo ako. Hihingi ng tawad at aabutan siya ng pera. Pero hindi ako gumalaw. Dahan-dahan kong isinara ang libro, inilagay sa aking kandungan at itinaas ang aking mga mata sa kanya. Hello Marco, mahina akong sabi. Ang baho mo. Maligo ka muna bago ka sumigaw. Natigilan siya. Baho? Sigaw niya. Ma, nasisiraan ka na ba? Ipinahuli mo ako sa pulis. Sinabi mong ninakaw ko ang kotse. Ang kotse ko! Ipinahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Alam mo ba kung anong sinabi ni Cheska? Alam ko. Tumango ako. Sinabi niya ang totoo. Isa kang talunan, Marco. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa isang sampal. Ang kapal ng mukha mo. Hirap niyang sabi. Pupuntahan ko si Isabel ngayon din. Kukunin ko ang susi ng kotse. Wala ka ng kotse, Marco, sabi ko. Pinabenta ko na. Ang pera ay naibayad na sa ospital para sa pagpapagaling ng asawa mo mula sa libingang hinukay mo para sa kanya. Doon, natigilan siya. Hindi galit, kundi takot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Hindi mo magagawa yan. Mahal mo ako. Oo, sang-ayon ko. Pero tapos na akong maging sponsor mo. May edad ka na. Wala kang trabaho. Wala kang kotse. At wala ka na ring bahay. Ang apartment ay opisyal ng pag-aari ni Isabel. Pinirmahan ko ang deed of gift kaninang umaga. Napatayo siya na parang nawalan ng balanse. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay nawala. Hindi. Pupuntahan ko si Isabel. Mahal niya ako. Kakanselahin niya ang lahat. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa mga pinto ng ICU. Isabel! Sigaw niya. Itinutulak ang pinto. Isabel! Sabihin mo sa kanya, hindi ako tumayo. Alam ko na ang susunod na mangyayari. 2 hakbang pa lang ang nagagawa ni Marco papasok ng kwarto ng isang malaking tao ang lumabas. Hindi doktor, isang lalaki na nakauniporme ng private security. Kinuha ko siya 2 oras na ang nakalipas na may iisang utos. Protektahan ang pasyente. Walang salitang hinarangan ng guwardiya ang daan ni Marco. Bawal pumasok ang hindi autorisado, sabi nito sa isang malalim na boses. Alisin mo ang kamay mo sa akin, sigaw ni Marco. Asawa ako, may karapatan ako,
Ma, sabihin mo sa kanya. Umupo lang ako. Ilabas mo siya, mahina kong sabi, pero narinig ng guwardiya. Tinulak si Marco palabas ng pasilyo. Sumara ang pinto ng kwarto sa kanyang mukha. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo. Magulo, napahiya, at wala nang anumang laruan. Tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang purong puot. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang maskara ng galit ay napalitan ng maskara ng pagdurusa. Humikbi siya at humakbang papalapit sa akin. At pagkatapos, gumuho siya sa kanyang mga tuhod. Napaka-teatral, napaka-ensayado, na nasusuka ako. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit. Mama, patawarin mo ako. Hagulgol niya, at ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko sinasadya. Aayusin ko ang lahat. Hindi na ako maglalasing. Maghahanap ako ng trabaho. Ibalik mo lang sa dati ang lahat. Ibalik mo ang apartment. May problema ako, Ma. Malaki. May utang ako. Kapag hindi ako nakabayad, papatayin nila ako. Ma, anak mo ako. Hahayaan mo ba silang patayin ako? Tumingin ako sa kanya, sa nanginginig niyang mga kamay, at wala akong nakitang anak. Nakita ko ang isang parasito. Tumayo ka, mahina kong sabi. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sigaw niya, tumayo ka. Ang boses ko ay parang latigo. Dahan-dahan siyang tumayo, humihikbi pa rin. Sinasabi mong, dugo kita? Tanong ko. Oo, totoo yan. At iyan ang pinakamalaki kong kahihiyan. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang kopya ng deed of sale na may selyo. Tingnan mo, ang apartment ay hindi na sa iyo at hindi na magiging sa iyo. Tinitigan niya ang dokumento. Pero, paano kung mamatay siya? Bulong niya. Nag-iisip ng mana? Malamig kong tanong. Huwag kang umasa. Inilabas ko ang pangalawang dokumento. Ang aking testamento na ipinabago ko kaninang umaga. Basahin mo. Binasa niya ng malakas. Nanginginig. Lahat ng aking ari-arian. Ipinamaman ako sa Hope for Paws Animal Shelter. Tumingin siya sa akin, puno ng totoong takot. Nagbibiro ka. Sa mga pusa? Ma, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo ang lahat sa mga pusa at iiwan mo ang sarili mong anak sa kalsada? Oo, kalmado kong sagot. Ang mga pusa, kahit papaano, marunong magpasalamat at hindi nila pinapatay ang aircon ng may sakit. Hindi mo magagawa yan, sigaw niya. Ipapakontest ko to. Patutunayan kong ulyanin ka na. Subukan mo, ngumisi ako. May sertipiko ako mula sa isang psychiatrist. Kinuha ko kanina. Nasa tamang pag-iisip ako. Pero ikaw, anak, may mga problema ka. Ang mga kandado. Ngayong gabi, papalitan ang mga kandado ng apartment. Kapag sinubukan mong pumasok, darating ang pulis. At sa pagkakataong ito, hindi ka nila palalabasin sa loob ng 2 araw. Natigilan si Marco. Naintindihan niya ang laki ng sakuna. Wala siyang bahay, wala siyang kotse, wala siyang pera, at wala siyang mamanahin. Ang mga utang, bulong niya. At sa bulong na iyon ay may totoong takot. Ma, papatayin nila ako. Bigyan mo ako ng pera para mabayaran ang utang. Aalis ako. Hindi mo na ako makikita. Bigyan mo lang ako ng pera. Hindi, putol ko. Malaki ka na, Marco. Ikaw ang nagtimpla ng kape mo. Ngayon, inumin mo. Magtrabaho ka, hayop ka. Dura niya sa aking mukha. Hindi ka ina. Isa kang ahas. Sana mamatay ka na kasama ng Isabel mo. Ganoon din ang nararamdaman ko para sa iyo, anak. Sabi ko. Umalis ka na. Tumakbo siya palayo. Halos mabunggo ang isang nurse. Alam kong pupuntahan niya ang apartment. Susubukan niyang pumasok bago mapalitan ang mga kandado. Tinawagan ko si Attorney Santos. Santos, papunta na siya diyan. Nariyan na ba ang mga locksmith? Nagtatrabaho na sila, Amelia. At may mga pulis din dito. Alam kong doon na talaga magtatapos ang lahat para sa kanya. Ang kayabangan niya. Ang kanyang mundo ay guguho sa harap mismo ng pintuan na dati niyang tinawag na kanya. 6 na buwan ang lumipas.
Ang tag-araw na puno ng sakit at pighati ay napalitan ng isang mahinahon at malamig na panahon. Ang syudad ay nabihisan ng kulay ginto at pula, ngunit ang lamig na ito ay iba, malinis, nagbibigay buhay. Nangangako hindi ng kamatayan, kundi ng pahinga bago ang isang bagong pagsibol. Nakatayo ako sa balkonahe ng parehong apartment. Ngayon, hindi na ito amoy luma at yosi. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong timplang tsaa at ng pintura. Sa aking harapan, nakaupo si Isabel, balot sa isang malambot na kumot. Payat pa rin siya, at sa kanyang mga galaw ay makikita mo pa rin ang pag-iingat ng isang taong nakaligtas sa isang matinding karamdaman. Ngunit wala na ang takot at kawalan sa kanyang mga mata. Ngayon, mayroon ng buhay, mayroon ng ningning. Siya ay nagpipinta. Sa kanyang isel, isang magandang tanawin ng isang parke, ang unti-unting nabubuo. Alam niyo po, ma, sabi niya, isinasawsaw ang kanyang brush sa isang baso ng tubig. Isang buwan na niya akong tinatawag na ma, at sa bawat pagbigkas niya ng salitang iyon, nabubura ang lahat ng sakit na idinulot ng sarili kong anak. Nakatanggap po ako ng trabaho sa National Library. Kailangan daw nila ng restorer para sa mga lumang libro. Hindi po malaki ang sahod, pero sapat na para sa akin. At tahimik ang trabaho. Napakagandang balita niyan, anak. Ngumiti ako. Pero huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Alam mo namang mayroon tayong sapat. Ibinaba niya ang brush at seryoso akong tiningnan. Alam ko po, pero gusto kong gawin ito para sa sarili ko. Gusto kong maramdaman na kaya ko. Pagkatapos po ng lahat, mahalaga para sa akin na malaman na hindi ako walang magawa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Hindi na namin pinag-uusapan si Marco. Ang kanyang pangalan ay naging isang bawal na salita sa aming tahanan. Para bang sa pagbigkas nito, maibabalik namin ang isang masamang espiritu sa aming mundo. Ngunit ang kanyang anino ay naglaho na sa apartment na ito, kasabay ng mga lumang wallpaper na pinalitan namin. Ang mga pader ngayon ay kulay peach na, at ang mga gamit ay mas magaan. Kinuskos namin at tinanggal ang lahat ng alaala niya. Ibinenta ko na rin ang aking negosyo sa probinsya. Ang kumpanyang pinaglaanan ko ng kalahati ng aking buhay ay nasa mabuting kamay na, at ako naman ay nakatanggap ng kalayaan at sapat na pera para mamuhay ng simple. Bumili ako ng isang maliit na studio sa katabing gusali para malapit kay Isabel, pero hindi para makialam sa pagbuo niya ng bagong buhay. Kami ay naging isang pamilya, isang kakaiba, basag, ngunit totoong pamilya na pinagbuklod hindi ng dugo, kundi ng mga peklat. Maglalakad muna ako bago lumubog ang araw, sabi ko, tumatayo. Gusto mo ba ng cinnamon buns na paborito mo? Opo, ma. Pakiusap po, ngumiti si Isabel. At gatas na rin po. Lumabas ako sa kalsada. Ang hangin ay malamig at malutong. Naglakad ako sa pamilyar na daan. Ninanamnam ang mga simpleng bagay, ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa aking paanan, ang tawanan ng mga bata sa palaruan, ang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang aking daan ay patungo sa isang car wash sa kanto. Karaniwan, hindi ko ito pinapansin. Ngunit ngayon, isang pamilyar na silweta ang nakakuha ng aking pansin. Sa isang bay, may isang malaking itim na jeep na puno ng bula ng sabon. At sa paligid nito, abalang-abala sa pagpupunas gamit ang isang basahan, ay isang lalaki na nakasuot ng basang-basang uniforme. Siya ay payat, kuba, at ang kanyang mukha ay sunog sa araw at puno ng malalalim na kulubot. Kinukuskus niya ang fender ng kotse nang may determinasyon, takot na may makaligta ang dumi. Si Marco. Binagalan ko ang aking paglakad, pero hindi ako huminto. Naramdaman niya ang aking tingin. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya ako. Sa isang segundo, ang oras ay tumigil. Nagkatinginan kami sa magkabilang panig ng kalsada, at sa pagitan namin ay isang malalim na bangin ng kataksilan. Sa kanyang mga mata, inaasahan kong makita ang galit, ang pagsusumamo, siguro kahihiyan.
pero ang nakita ko lang ay pagod. Isang walang katapusang pagod. Ang pagod ng isang taong araw-araw na lumalaban para sa isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malinis at sanay lang humawak ng baso o manibela, ay namumula na sa lamig ng tubig at kemikal. Humakbang siya ng isang beses. Ang kanyang mga labi ay nanginig na parang may gusto siyang isigaw. Ma, tulong, patawad. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi ko binilisan ang aking lakad. Dahan-dahan kong inilipat ang aking paningin sa kanya, na parang siya ay isang poste lang ng ilaw o isang ordinaryong taong dumadaan. At nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Walang anumang kumirot sa loob ko. Walang awa, walang pagmamalaki, tanging isang katotohanan. Natatanggap ng lahat ang nararapat sa kanila. Gusto niyang mamuhay ng maganda ng hindi nagtatrabaho. Ngayon, nagtatrabaho siya sa dumi para lang mabuhay. Ang balanse ay naibalik na. Naglakad pa ako ng isang bloke. Ramdam ko ang kanyang tingin sa aking likuran. Hindi siya tumakbo para habulin ako. Siguro, may natutunan na rin siya sa buhay. O baka, sinigawan na siya ng kanyang amo na bilisan ang trabaho. Nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Isang notifikasyon ang lumitaw sa screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Ma, pakiusap. Hindi ko na kaya. Naintindihan ko na ang lahat. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kahit 500 pesos lang para sa pagkain. Pakiusap. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Ma. Isang salita na dati pinakamahalaga sa akin. Ngayon ay naging mga letra na lang. Pagkakataon. Binigyan ko siya ng daan-daang pagkakataon. Ang buong buhay niya, binigyan ko siya ng pagkakataon. At ginastos niya ang lahat ng iyon sa pagpatay sa aking tiwala. Ang aking daliri ay lumutang sa ibabaw ng reply button. Ano ang isusulat ko? Magtiis ka? Bahala na ang Diyos? Hindi. Pinindot ko ang settings icon. Pinili ko ang block contact, pagkatapos delete chat. Kumurap ang screen at naging blanko. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa nakaraan ay naputol na. Ibinulsa ko ang telepono, huminga ng malalim ng hangin ng taglagas, at ngumiti. Sa unahan ay ang panaderya kung saan nila niluluto ang pinakamasarap na cinnamon rolls para sa aking anak na babae, ang aking tunay na anak. Binilisan ko ang aking paglakad. Hinihintay na ako sa bahay. At iyan ang kwento, mga mahal kong tagapakinig. Isang kwento tungkol sa pagmamahal na maaaring maging bulag at tungkol sa isang paggising na minsan ay napakamahal ng kapalit. Isang kwento kung paano natagpuan ng isang babae ang lakas na putulin ang sarili niyang laman para iligtas ang buhay ng isang estranghero na naging pamilya niya. At ngayon, gusto kong itanong sa inyo, tama ba ang ginawa ko? Naging malupit ba ako sa aking kaisa-isang anak? Sabi nila, ang puso ng isang ina ay dapat magpatawad sa lahat. O mayroon bang isang linya kung saan ang pagpapatawad ay nagiging pakikipagsabuatan na sa isang krimen? Marami ang magsasabi, anak niya yan, dapat tinulungan niya. At sasabihin naman ng iba, ang isang matandang lalaki ay dapat managot sa kanyang mga aksyon. Kayo, ano ang sa tingin ninyo? Nagustuhan niyo ba ang kwento? At mula sa ang lungsod o probinsya kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay.